Dahil sa operasyon, nanatiling nakayuko lamang si Loida dahil sa pagkakatahi ng kanyang baba sa kanyang dibdib. Kasi pagka hindi nila ginawa yun, pwedeng lalong pag napunit daw, baka sumabog. Kamakaila ako kasi sa NGT. Naglalagay sila ng pagkaan sa NGT kasi nakagagal lang ako. Sobrang hirap din ng mama ko noon. Kasi para lang makatulog ako, nakasandal ako sa kanya. Tuloy ang nagbago ang buhay ni Loida matapos ang sunod-sunod na sakit at operasyon. Dahil dito, naitanong niya sa sarili kung dapat pa ba siyang mabuhay. Nung pangalawang operation ko, after ilang months po, doon ko na naisip na gusto ko nang mamatay. Akala ko kasi gagaling ako agad. Makalakad ako agad, makakabalik ako sa trabaho agad. Pero walang nangyari sa lahat ng inakala ko. Lahat ng plano ko walang nangyari. Naisip ko na sana namatay na lang pala ako nung nasa ICU ako. Sana pala hindi na lang ako nagising nung unang rupture pa lang. Para siguro mas madali sa akin, sa family ko, at sa lahat. Pabigat na lang ako. Kasi inaalagaan ako parang baby. Tapos wala na akong kayang gawin. Parang feeling ko lahat ng skills ko nawala na. Kasi yung pinakamalaking skill ko, yung pag-drawing, wala na, hindi na ako nakasulat. Simpleng pagsuot ng tsinelas, nahihirapan ako. Hindi ko kaya magsipilyo, hindi ko kaya parang feeling ko, nahiya ako sa nanay ko, sa mga kapatid ko. Ayokong makita ng mga kaklase ko. Ayokong puntahan nila ako. Nahiya ako sa kanila. Ayoko na makita nila ako na ganito na lang ako. Nang makarecover mula sa operasyon, sumailalim naman si Loida sa therapy. Araw-araw, nagtutungo sila sa Barangay Health Center para sa libreng therapy. Bakit ganito? Ang bait naman ako dati. Masipag naman ako. Naglilikod naman ako sa simbahan. Church worker ako, nasa ministry ako. Masipag ako mag-aral, masipag magtrabaho. Pero ganito yung nangyari sa akin. Nag-start na po ako na, Lord, ito ba yung plano mo sa akin? Yun na po yung nag-start na po ako magtanong sa Diyos na ito ba yung magandang buhay na plano mo para sa akin? Ayun po, parang sinasabi ko na ka-Lord na, Lord, di ba isang salita mo lang kaya mo akong palakarin? Bakit di mo ako pinapalakad? Hirap na ako, hirap na yung family ko. Bakit hindi pa rin? Bakit hindi mo pinapayagan? Hindi mo pinapahintulutan na gumaling ako? Bakit ganon? Bakit ako? Ang dami ko ng tanong na, bakit mo ba ako binuhay? Ganon. Mahirapan na naman ako. Bakit ganito kahirap? Bakit naghirap kami ng ganito? Anong kasalanan ko? Makalipas ang halos isang taon, bumalik sa ospital si Loida para sa kanyang follow-up check-up. Dito napag-alaman na mayroon pa ring AVM sa kanyang utak at may mataas na tsansang muli itong pumutok. Ang binigay po ng neuro ko ay gamma knife radiosurgery. So ito po, hindi naman na siya operation, hindi na buksan yung ulo. Radiation lang po siya, pero ang challenge po dito, yung gamma knife ay isang ospital lang po sa buong Pilipinas, sa Cardinal Santos. Isa lang siya at sobrang mahal, 600,000 doon sa isang session ng radiation ng gamma knife. Naisip po na saan naman kami kukuha ng 600,000. So, iyo po parang nag-isip ko naman na ito na naman, ganito na naman. Dahil sa laki ng halagang kailangan para sa operasyon, biyaya naman na nakahingi sila ng tulong mula sa PCSO. Naglunsad din ng Concert for a Cause ang kanyang kapatid. Kaya naman makalipas lang ang ilang buwan na isagawa na ang operasyon para kay Loida.
Ito na kaya ang simula ng pagbuti ng kalusugan ni Loida? Abangan yan bukas sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Hello there mga kapuso! We are on the third day following the life testimony of Loida. Ang hirap talagang magkasakit, ano? Hindi lang katawan ang masakit, pati bulsa. That's so true, Camila. At masakit rin sa pride, quote-unquote, no? Na in a sense that you will be humbled. Dahil minsan hindi mo maiiwasan na lalapit ka sa mga kakilala mo, kaibigan mo, and even strangers, lalapit ka sa kanila para humingi ng tulong. So, lalo na sa katulad ni Loida na sobrang independent, achiever, and she's good in what she does. Yes. When we come back, we will be joined in by Loida herself para sa mas interesting na kwentuhan. Abangan nyo yan. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Paano ba yan? Saan ako maghahanap ng trabaho? Wala pa man din akong ipon. Paano ng pamilya ko? Kalma lang. Kaya ni Lord yan. Live na mapapanood mula May 26, midnight, dito lang sa GMA. We're back on the 700 Club Asia at ngayon ay muli natin makakasama dito sa studio si Loida. Thank you, Loida, for joining us again. Hey, thank you, Loida. Loida, I was just wondering, no, kanina lumabas sa video na meron kang tracheostomy, no? What do you call that? Na-diagnose po ako ng tracheal stenosis. Yes. What does that have to do with, kasi ang layo naman yung brain dito sa throat. Paano nangyari yan? Ano po kasi, nung first rupture ko, matagal po ako na-intubate, ilang days. And then, nung na-operahan po ko sa ulo, binalik po ako sa ICU, na-intubate po ulit ako. So, yung pong, ano po siya, infection. Oh, that's why. Opo. There's a risk pala when you're intubated Yes. for a long time. That's probably the reason why during COVID, once na-intubate, chances That's are it. Oo. that parang that's it na. Wow. Very few of them bounce back. Oh, praise God. Loida Yeah. bounced back. Is the exception. Yeah. Actually po, nung unang tinanggal yung tube, sobrang takot na takot po ako kasi ang sabi ng neuro ko, huminga ka. Kailangan huminga ka. Oo. Parang, kasi akala namin lahat, hindi ko kaya. Oh, yeah. Yeah. Breathe. Pero pagtanggal po, humihinga ako, umuubo. Oo. Ayun po. Praise God. Kasi it's also a brain function. Don't think we breathe automatically. It's Yes. also a brain function. Because the brain is a CPU. It's a Yeah. center. Oh. You have to learn how to breathe on your own. But I was just wondering for you, Loida, how was that like, no? I mean, so you're not eating through your mouth? Everything is through... NGT. NGT. So, so 2 operations, cranial operation, after that, this. Now, how did you feel with that? Ito pong na-diagnose ako sa trach. Ito po yung time na akala ko matatapos na ako. Ito na po yung nasabi ko na hindi ako namatay sa EVM, baka dito. So sabi ko pa talaga sa Lord, bahala na kayo kasi hirap na ako. Hirap na po yung physical kong katawan. Tapos sunod-sunod pa po yung mga nangyari. Parang nagtatanong na po ako na, kaya ko ba? Di ko na yata kaya. Parang, Lord, tama na. Tanggalan po. I guess even if you're a strong Christian, no, you have 2 major strokes, then you have 2 operations, then another thing comes up.
siguro sa isip mo, Lord, alam ko naman saan ako pupunta. Ayoko na, Lord. Yung para bang kung if I will go through a series of difficulties, Lord, kunin mo na ako. Because anyway, I'll be with you. I guess, yung bang na-feel mo ba? Parang ganun po na, nung una ang gusto ko, marami pa akong gustong gawin. Yes. Pero this time, ayoko na, pagod na ako, pagod na yung katawan ko. Ayoko na ang bagong diagnosis na naman, bagong treatment. Tama na. Kasi you're thinking, after this victory, baka merong isa pang battle, di ba, na darating. Yes. Nakakapagod talaga. Yun nga po. And how was... I salute you, grabe. Yun po yung nasa isip ko noon na baka after stenosis, may bago na naman. Ito na naman. Oo. But, you know, I was wondering, Lloyd, how was your relationship naman dun sa, you know, with your parents that time and dun sa mga kapatid mo? Kasi nga, nade-drain na nga yung mga finances nyo, tapos ito na naman, bagong sakit. How did that affect your relationship? Actually, ito pong pagkakasakit ko, parang lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Yung mga kapatid ko pong babae, yung mga sister ko po, sila po yung nag-aalaga sa akin. Yung ate ko, lagi akong pinapasaya, pinapatawa. Yung kapatid ko pong isa, lagi akong minamasahe. Siya po yung naglinis sa akin. Katulong po ni mama. So talaga pong lalo kami naging malapit sa isa't isa. So, receiving all this love from yung mga kapatid mo, yung mami mo, did you ever ask the Lord, Lord, why this sickness? Why me? Bakit ako, Lord? Meron ba siyang answer sa'yo? Actually, nung pong nagkaroon po ako ng second diagnosis, ito na po yung, nag-start na po yung mga question ko sa isip na, bakit ako mabait naman ako dati, masipag naman ako mag-aral, masipag ako sa church, pero bakit ganito yung nangyari sa buhay ko? Nahihiya na ako sa family ko kasi parang dahil sa akin, nahihirapan sila. Tapos nagkaroon pa po kami ng mga problem sa finances. Ang pakiramdam ko po, lalo kong pinabigat yung problema ng pamilya. You know, di ba? God never wastes a pain. And with the same comfort that He has comforted us, we're able to comfort others. And speaking of that, I heard, Lloyd, that you wrote not just one book, but 2 books regarding your experience, because you're able to help other people who are also going through the same pain. Can you tell us the title of this book and what is it about? Yung first book ko po ay Memento. Actually, ibig sabihin po ng Memento, parang memories. Parang ginornal mo lahat yung... Kineto ko kasi ang una ko pong nasa isip noon, hindi na ako magtatagal. Kailangan maisulat ko to para may balikan yung mga maiiwan ko. Ganun po siya. Pero, hindi pa oras. You wrote the first book after your first or second operation? After second operation. 2014, nag-start na po ako magsulat kasi parang ito po yung outlet ko. Kasi po, nagiging madilim na yung mundo ko. Lagi na lang ako sa bahay, hindi nakakalabas, walang kausap, nahihirapan magsalta. Hindi ko na po kaya yung mga nagagawa ko dati. Inilabas ko po lahat sa pagsusulat. At yun po, meron po akong isang kaibigan na nag-advise, bakit hindi mo i-compile lahat ng isusulat mo na blog sa isang libro. And then, inayos ko po siya. May mga tumulong po sa akin para i-edit. And then, may tumulong din po sa akin para maipa-print yung una ko pong book. So, ito pong book na to, yung Memento, ito po yung nagamit ko sa mga fundraising. Actually, nagamit ko rin po siya para makapag-fundraising for other patient na may AVM. And then, ito po ay 2000, na self-publish ko po, 2018.
So ito pong book na to ay light lang po siya na kwento. Sinundan ko po siya, Yeah. 2021. Ito na po yung mas malalim na mga sinulat ko po. So actually, dala ko po siya. Yes, the second book. So yung second book mo, this is about, ano naman? Ito po. Yan, sige, I'll hold it. What's the title? Bakit ako? Bakit ako? A common question we can ask Yes, ourselves. that's right. no? Why me, Lord? I mean, that's everybody. That's a hard question. Yes. So, yung mga sinulat mo doon sa journal mo, kumuha ka ba ng, kasi ang emotions mo nandun din sa journal mo, no? Kumuha ka ba ng mga moments na sumulat ka to come up with this book? Or this book Ito was po just... ay iba. Oh. Yung pong memento, yun po ay parang journal ko lang. Light lang siya. Pero ito po, tulad po sa dedication ko dito, nakalagay po sa first page para sa aking tagapagligtas na nagtawid sa akin sa lahat ng pinagdaanan ko at tumulong sa isang makasalanan na katulad ko. Amen. Amen. So, Loida, wow, that's beautiful. So, hindsight naman, in relation to what you just said in that book, no? Paano ka binago ng mga pinagdaanan mo, mga sakit? Ano po, What did you feel the Lord did inside your character? And of course, none of us are finished work. Yes. We're still under construction, kumbaga. opo. Ano po, ilang taon na po akong hindi nakakalakad. Ilang taon na po ako nasa bahay lang. Doon na po nagkaroon po ako ng depression. Nagalit po ako sa sitwasyon ko. Nagalit ako sa kondisyon ko. Nagalit ako sa paligid ko. Kasi naiinis po ako na bakit ganito yung nangyari sa akin. Bakit ako pa? Bakit ako? Pwede naman yung iba na lang. Parang ganun po. And then, ayun po, nabago po siya na unti-unti na hindi pala paglalakad or hindi pala physical na kagalingan yung higit kong kailangan. Bas kailangan ko yung kagalingan ng puso ko. Ayun po. Although, syempre po, nag-pray tayo sa physical na health. Kailangan natin yun. Of course. Pinakita sa akin ni Lord na kailangan yung puso. Parang dahil po sa pagkakasakit ko, kumbaga parang dinungurog. Inaalis yung mga rumi, yung mga hindi ka nais-nais, kumbaga hinahasa. At iyon po, natutunan ko na kung hindi ko naranasan lahat to, hindi ko makikilala ang Diyos sa pagkakilala ko ngayon. Kasi kapag po iniisip ko lahat ng pinagdaanan ko na dumaan na ako sa napakahirap, Yes. ano pa ba yung hindi kayang gawin ng Diyos para sa buhay ko? Naalala ko po lagi kapag may problema na naman ako or pinagdadaanan po na mas mahirap yung pinanggalingan mo dati pero nakatawid ka. Lagi po sabi sa sarili ko na alalahanin mo yung ginawa sa iyo ng Diyos noon at wag kong kakalimutan yun. Amen. Beautiful. Beautiful. Wow. That's a mouthful talaga. You heard it straight from Loida. Alam mo po, there are times that God speaks to us in a small, still voice. And actually, most of us, if that were me, hindi ako makikinig. And that's the reason why God loves you so much. He will speak through you through the storms of life, talagang bagyo. And when we go through those storms, when we go through those difficult moments, when we go through sickness, trials, that is the way God is calling your attention because He's concerned about you. He wants your heart, wholehearted devotion. And many times,
that's when we listen. Pag talagang ganun na kagrabe yung the way He communicates to us. You know, in John chapter 10, verse 27, the Lord says, "My sheep know my voice. He is the good shepherd who wants to tell you more about His love and His purpose for you." And the only way for you to know that is to know Him personally, intimately. And if that's the desire in your heart, then pray with us this simple prayer. Just say, "Dear Lord, I know that I am a sinner. My heart is broken in many pieces, and I don't know how to begin to fix my heart. But Lord, you are the God who runs after my heart. So now, Lord, I submit my heart to you. I give you my all. You sent your one and only Son to die, to pay for all my sins, and you rose again. And through that, I have hope. Through that, Lord, as I submit my heart to you, you can fix every broken piece and mend it back together like brand new. So, Lord, today, I invite you to be my Lord and my Savior. Lord, here is my heart. I give you my life. Take it, lead me, help me, guide me, Lord. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. There are also people who are watching right now who need not just physical healing, but emotional healing, spiritual healing. We would like to pray for you. Lord, there are people who are watching right now. At some point, they feel like, Lord, bakit ako? Why do you allow me to go through this hardship? You know, God wants to tell you that He loves you. And He's also crying with you when you're crying. He's close to you right now. He is close to the brokenhearted. And God wants to just make you know that He loves you so much and He has a wonderful plan for you. So right now, in the name of Jesus, we speak healing unto your heart. Those who are depressed, in the name of Jesus, may you look unto Him, focus your eyes on Him, because that is a sure way to be healed. When you take your eyes and look upon Him, He will give you the joy and the peace that transcends all understanding. He will also help you to use your life, your pain, as to glorify Him, to comfort others, the way Loida is now comforting others through her book. He will use your story to comfort others who are going through the same pain. There are also people who are watching right now. May iba sa inyo na nanonood na who have also pain, may iba pain in their legs and their arms. The Lord wants to speak healing unto you in the name of Jesus. You are being healed right now. There are people who are watching right now who are going through different kidney problems. Some people are going, may liver problem. The Lord wants to restore the function of your kidney, the function of your liver. In the name of Jesus, receive that healing. There are people who are watching right now with different kinds of cancers. May stomach cancer, iba may prostate cancer. There are some children with leukemia, other people with colon cancer. In the name of Jesus, the Lord is just healing your bodies right now in the name of Jesus. Thank you, Lord God, for that healing, Lord. And finally, there are also people who are also watching right now who are in debt. Lubog na lubog sila sa utang. The Lord, gusto niya kayo iahon sa inyong pagkautang. The Lord is also just helping you realize why you are getting into debt, and now He's going to make a way. You will be able to pay your debt before the end of this year at hindi na kayo malulubog sa utang ever again in the name of Jesus. Yes, the Lord is giving you wisdom, and He's going to give you clear steps to follow, that He will guide you to get you out of debt permanently. Yes. In the name of Jesus. There's also someone with breast cancer, stage 3. Yes. The Lord is removing every cancer cell from your body. Do not worry. The Lord says, I am giving you life. I am the author of life.
Be encouraged, kapatid. You are healed in Jesus' name. Amen. Amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. CBN Asia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pang itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Lahat tayo ay may pinagdaraanan. Problema, karamdaman o anumang pagsubok. Hindi natin maiiwasang mag-alala, pero lagi nating tatandaan, kasama natin ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya tayo pababayaan. Amen to that. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to 18 says, "We do not lose heart, though our outer self is wasting away. Our inner self is being renewed day by day. For this light and momentary affliction is preparing us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal." So my friend, do not lose heart. Keep that hope. Jesus is coming to save you from whatever you're going through. If you'd like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you peace. God bless you. Bye-bye. Yung mama ko, galit na galit sa akin. Umiyak siya. Sabi niya, bakit ko yun nagawa? Ako din, hindi ko na alam ko. Wala na akong ibang masabi nun, kundi sorry. Sorry, ma. Gaano kalaki ang pagkakamaling nagawa ni Loida at naging ganito ang reaksyon ng kanyang ina? Dito lang sa The 700 Club Asia, Huwebes, 12:00 ng hating gabi sa GMA.